Hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging tama ang daang tinatahak natin. Kaya dapat matuto tayong tanggapin ang katotohanan na minsan nagkakamali tayo at iwasan ng maulit pa ang akala mong tama, subalit mali naman pala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nagmadali ako kaagad nang makita kong nasugatan si Teo. Agad akong kumuha ng pwedeng ilagay sa sugat niya para di na magdugo. Kaya eto, nang makakita na ako, binalikan ko na kaagad si Teo. Agad kong tinapala ng bulak ang sugat niya, tapos eto, nilagyan ko na din ng tape. Buti na lang talaga at Boy Scout ako. Laging handa sa lahat. At eto, nataranta talaga ako. Kasi naman, alam kong matalas talaga ang mga kutsilyo ni Lolo. Teo, manood ka na lang ha, baka mamaya ay masugatan ka na naman. Sige Jiro. Wika ni Teo. Pero bakit ganun? Parang kakaiba si Teo. Naging tahimik siya bigla tapos nakatingin lang siya dun sa daliri niya na nasugatan. Teo, gagaling din yan. Huwag kang mag-alala. Gusto mo pa ba ng kamote? Ikukuha kita. Jiro, baka din ako makakain niyang niluluto mo kapag nabusog na ako sa kamote. O nga pala. Basta Teo, maupo ka lang dyan. Huwag kang gagalaw at kapag nakirot ang sugat mo, sabihin mo lang sa akin ha, para gagamutin ko kapag nasakit. Sa sandaling to, nakita ko nang ngumiti si Teo. Di ko naman talaga siya pababayaan. Kasi basta, hindi ko siya pababayaan at gagamutin ko yung sugat sa daliri niya hanggang sa gumaling. Kaya ito, bago pa magtanghaling tapat nakaluto na kami ni Lolo. At ito, sabay-sabay na kaming nagtanghalian. Masarap talaga magluto ng mga gulay si Lolo. Napadami yung kain namin ni Teo Kaya ito, dahil mainit ang panahon, nakahiga lang kami sa kwarto matapos makapagtanghalian. Nagkukwentuhan lang kami tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay namin. Kaya lang, medyo naguguluhan ako sa kwento ni Teo. Kasi parang kakaiba. Pakiramdam ko habang kausap ko siya parang kausap ko si Lolo. Pero baka ganun lang talaga si Teo. Baka ako yung may mali. Kasi ang perfect ni Teo. Kung makikita mo lang siya, nako. Parang di nadatapuan ng lamok. Tapos, guwapo ba? Teo, anong sekreto mo? May iniinom ka bang gamot kaya ganyan ang itsura mo? Jiro, ano bang tanong yan? Siyempre wala. Tsaka, alam mo, ang sarap mahiga dito sa silid mo. Maliwalas dito. Teo, tama ka. Maliwalas talaga dito. At saka alam mo ba, nung bata pa ako, lagi akong nakasilip dyan sa bintana. Nakatungtong pa nga ako sa upuan kasi hindi ko abot.
Bakit Jiro? Ano bang sinisilip mo dyan nung bata ka pa? Yung mga tao sa labas. Kasi masaya sila. Di nga ako nakakakita ng taong malungkot nung bata pa ako. Pero alam mo ba Teo? Ngayon, parang nagbago na ang lahat. Kapag nasilip ako sa bintana na yan, Teo, yung mabilis na paglipas ng panahon ang naiisip ko. Yung sana, tumigil saglit ang mundo. Kasi masyadong mabilis eh. Gusto ko munang magpahinga. Bakit Jiro? May problema ka ba? Wala naman Teo. Napansin ko lang talaga na napakabilis na lumipas ng panahon. Jiro, ganun talaga. Pero paano kung biglang tumigil ang oras mo Jiro tapos di ka na tumanda at nanatili ka na lang na bata sa ganyang katawan? Anong gagawin mo? Teo, ayoko. Kasi alam mo kung bakit? Sige. Bakit Jiro? Teo, ang unang pumasok sa isip ko, lahat ng mahalaga at mahal ko mawawala na lahat sa buhay ko. Tapos, may iwan na akong mag-isa kaya ayokong tumigil ang oras ko. At saka, Teo, gusto ko maranasan ng tumanda kagaya ni Lolo. Kasi parang ang sarap sa pakiramdam na naranasan mo ang lahat ng bagay sa mundo bago tuluyang kunin ang buhay mo. Kung sa bagay Jiro, tama ka. Masaya siguro yun. Ikaw ba Teo? Ano bang mga nasa isip mo? Wala naman Jiro. Basta, ang tanging gusto ko lang yung maging masaya. Teo, may pinagdadaanan ka ba? Sabihin mo nga sa akin. Malay mo, makatulong ako. Huwag na Jiro. Matagal ng panahon na pati yun at saka Jiro. Mamayang hapon, tara maglakad-lakad tapos tara sa gilid ng lawa. Doon natin pagmasdan ang takip silim. Okay, sige. Pero Teo, okay ka lang ba talaga? Oo naman, Jiro, okay lang ako. Sobrang okay na okay ako. Okay. Sabi mo pero Teo, nagka-jowa ka na ba? Oo, Jiro. Isa lang. At mahal na mahal ko siya. Ala, nasaan na siya, Teo? Bakit mag-isa ka na ngayon? Wala na siya, Jiro. Nasa kabilang buhay na at nangako ako sa kanya na kapag nawala na ako, hahanapin ko siya sa kabilang buhay. At doon namin napagpapatuloy ang pagmamahala namin. Sorry Teo. Dapat pala, hindi na lang ako nagtanong. Jiro, okay lang yun. Ano ka ba? Tsaka ikaw ba? Nagka-jowa ka na ba? Teo? Hindi pa okay. Wika ni Teo. Gusto ko pa sana magtanong kaya lang nahihiya ako. Kasi naman, gwapo ni Teo. Pero baka mamaya, gwapo din ang gusto niya. Gusto ko sanang itanong kung lalaki ba o babae yung naging jowa niya. Nakakahiya talaga. Wag na lang. Baka mamaya suntukin pa ako ni Teo. Baka kasi isipin niya na pinagdududahan ko siya.